Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's Kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jelan. Okay guys, dito pa rin tayo. Sabi ko nga sa last video natin, baka magtagal tayo dito sa Durugan 2, Pasiklaban Durugan 2. Magaganda naman yung mga battles na pre-reviewin natin dito. Right after this, reviewin natin yung Mandabaliw versus Eccentric. Tapos siguro pasukan natin ng Romano versus Katogni. 'Di ba? Yun yung mga nakikita kong sunod-sunod na review natin dito sa Pasiklaban Durugan 2. Tapos saka tayo magbalik sa Flip Top. Marami ng recently uploaded sa Flip Top na hindi ko pa napapanood, 'di ba? Ayoko na banggitin kung ano-ano 'yun. Basta marami pa ako hindi pa napapanood doon at papanoorin din natin 'yan as soon as possible, pero mayroon lang akong gustong unahin at ito yung mga battle na to. So yun, katatapos lang natin sa MZite versus Sixth Threat. Sobrang ganda nung naging laban na yon. And dikit, pero para sa akin nakuha ni MZite yung battle na yon. At ito ngayon, tignan natin kung ano naman yung battle na magaganap dito. Husky versus TOG. Game. Unang buga para Husky. Game. Yo! Bago ako magsimula, palakpakan muna natin yung mga kabayang pumunta. At bago ako magsimula, palakpakan din natin yung mukhang kabayang pumunta. TOG? As in tog? Pag hinambaros kita sa sahig, ganun din yung tulog. Hindi lang tulog, sigurado pang durog. Hindi ko pakikitaan ng awa to kahit ikis mo ko sa itlog. Kasi Bading. naman, mukhang manyakis na ungas. Dapat pangalan mo utog, para talagang bigas. Marami ka pang kakaining bigas. Ay hindi, mali. Marami ka pang kakaining tsinelas. Palu-paluin sa bunganga, hanggang sa pumula yung speed parang ngumunguya ng nganga. Buong akala ng pamilya mo nagtatrabaho ka, pero di nila alam. Tamang video habang nanghuhuli ng tilapia dun sa dam. For a cause daw tong event, kaya sinikap na itulak. Sabi ni Chad Parak, may sakit ka daw sa utak. Boss, mukhang okay naman ah. It means hindi yun totoo. Wala ka namang utak eh, anong sasakit sa'yo? Pag bumabanat, kala mo, ang galing-galing nung tactics, feeling idol eh, kung yung eyeball, saksakin ko kaya ng chopsticks. Puta nga na, feeling mo sa mga banat mo merong matututunan. Hindi ako enforcer, pero gusto kitang kotongan. Ano, baka tumalbog sa akin. Yung iniisip mo, iba. Kaya kong magpatawa hanggang hindi ka makahinga. Ito yung hinintay mo na araw, ako'y malabong maapula. Sa Pasiklaban, si Bakto sa akin, iiwanang abo pa. Tangina, astang baliw. Pero sigurado, delikado, simulat sa pool, aking aliw kontaminado. Ng rabis ko na pang-ulol. Yung mga anggulo mo na gamit, alam kong luma na tugtog. Yung inakala yung may-ari, tila nagkusang mabugbog. Kung ikaw ay instrumento, ako'y maselang musikero. Tila gitarang wala sa tono. At tamang-tama ay kay twistero. Pipilitin ko ng todo hanggang maputol lang yung chords. Kasi kasama pati ulo.
O sige, magpasikat ka na. Total, yun lang naman yung dahilan ng pagtungtong. Pakinggan natin si TOG, the original, Gonggong. Okay. Ano ba? Mix. Ito yung husky na ano eh. Ito yung husky na nasa Isa Buhay 2023. Kung nagets nyo kung ano yung pinupunto ko. 'Di ba? Kung gets nyo kung ano yung pinupunto ko. Ito yung husky na nasa tournament. So, what do I mean? Technical at comedy. Actually, more on technicals nga siya dito eh. 'Di ba? So, ano ba yung husky or sino ba si husky na wala sa tournament? Yung husky na wala sa tournament is yung more on entertainment at comedy. At ayun yung ina-expect kong mapanood kay husky sa battle na to. So, aware naman sila na promo yung battle na to, pero ayun, aware sila, pero ako nag-expect ako ng ano eh, na maging ang approach ni husky is more on comedy at pagpapatawa. Although may mga pasundot-sundot na jokes si husky, pero sa tingin ko nangingibabaw dito yung pagiging technical niya at nadala niya pa rin yung husky na nasa tournament, nasa Isa Buhay 2023. Feeling ko ganun eh. Ganun pa rin yung nafe-feel ko. Na-review natin yung buong Isa Buhay na yun and sabi ko nga nag-iba yung husky sa ano na yun, sa tournament na yun, kasi more on technicals nga yung naging ano niya yun, approach niya doon sa halos buong battle. So kaya kapag nakakapanood ako ng battles ni husky na hindi siya masyadong nagfo-fall sa jokes, na alala ko talaga yung husky na nasa tournament. Kaya nga yung laban niya kay Acer, 'di ba? Tangin na yun, solid na husky yun kasi bumalik siya after finals. Ayun yung alam ko, after finals niya ng 2023. Ayun, alam ko yun yung ano comeback battle niya. Kaso talo siya, 'di ba? Pero ayun yung husky na hinahanap ko, yung more on comedy at entertainment, 'di ba? Ngayon naman, ayun naman yung ina-expect ko ngayon dito. Pero unfortunately, iba yung napanood ko. Pero malay natin sa rounds 2 and 3 maging yung hinahanap nating husky magpakita na, 'di ba? Pero overall sa round 1 ni husky, okay naman 'yon. May mga instances lang na hindi masyadong kumukonekta, hindi ganoon kabibigat. Tapos yung mga jokes hindi rin ganoon ka-worthy. So medyo 50-50 yung round ni husky dito. So tignan natin kung ano yung magiging bawi ni TOG. Game. Yo! Rektahan na agad, M-side at 6th threat. Salamat sa pagpunta, palapakan natin mga champion. Tapos, husky, puta, pwede na yan, kayo naman. Muntik ng Isa Buhay, champ. Mukha ka palang boxingero sa personal, sir. Pwede pa isa munang job. Hindi, biro lang. Trabaho ko ngayon, isa lang. Palagantong kilala daw kahit saan lupalo. Mas pasalamat ka sa Taiwan to ginanap kung saan bawal pumatay ng hayop. Kasi kung sa China to ginanap, di ka lang patay. Ulam ka pa, kulang ka pa. Maniniwala ka ba sa akin na aking unang buga? Unang durasa, may makakapal na mukha at malalaki yung ulo pagkat pakiramdam nila nandun na. Hoy sir, tugatog na ba yan? Parang hindi pa naman. Parang andali ko namang naabot. Hindi man lang nangatog tong dalawang tuhod ko. Sino masabi sa iyo na sa akin walang tulog to? Ako'y bangungot mo at hindi mo magugustuhan, boy, itong dalawang hugot ko. Yeah! Ay rep Cavite. Kaya alam mo may tinutumbok to. Ikaw nang bahala mamili kung bakal o kamo, kung di puputok to. Ano? Produkto mo ako? May pagkaromano no? May pagkaromano si TOG, men. Yung ano niya, yung delivery niya. Para sa akin may pagkaromano. Gago, aklas po pwede pa. No? Sino ka ba? Wala ka nga sa listahan na magagaling, hindi ka nga nakapasok sa etc. Kung yung flip sa pelikula, extra ka lang, ikay palakad-lakad sa likod, walang pagkakakilanlan. Nakilala ka lang, kakakostume mo ng basura. Dahil dyan, yung resulta, Sir Deo Chaboy, mga baboy sa kultura, real to. Yeah. Galing! Naki! Masyado mong minubuto tong battle rap, dinadaanan mo lang to, ako'y Naki. Anong masasabi mo sa akin? Wala akong pakialam sa sabi-sabi. Ang gusto ko, palaguin tong salin lahi. May makanood na galing sa amin at may gumaling dahil sa akin. Ano? May gumaling na dahil sa akin.
Tingnan mo. Ang gusto ko palagayin itong salin Naku, nag-choke lang, oh. Dahil sa akin. May gumaling yan dahil sa akin. Last line. Yo! Sapa. Ang gusto ko palaguin itong salin lahi. May makanood na galing sa amin at gumaling na galing sa akin. Time. Tang ina, sayang. Dapat pinutol na niya yun eh. Dapat nung alam niya, ender na yun eh. Pang-ender na yun. Kung alam mo yun, hindi na niya nahugot, sa hindi na lang siya nagpahalata na nakalimutan niya. Tapos adlib na lang, halimbawa freestyle, something, tapos tinime na niya. At least kaya pang masalba. 'Di ba? Kanya na yun eh. Kay TOG na yun. Ang gusto ko yung delivery niya, may pagka-Romano. Tangina, nakikita ko naririnig ko si Romano sa kanya. Shoutout kay TOG, men. Props sa'yo. Tangina. Sayang no, kasi kung pinutol niya yon, kung naputol man dahil nga nakalimutan niya kung ano yung next line, pero sana hindi na siya nagpahalata na nag-choke siya or nag-adlib na lang siya, tas after ng adlib niya, putol, cut, time. Masasalba pa eh. 'Di ba? Gets niyo ba ako? Pero ayun eh. Humirap tuloy kasi kanina habang nag-speech siya, nung nakukuha na niya yung momentum, sabi ko puta, sa kanya ko na ibibigay. Pero nung naputol at nag-choke siya, nagpalata siyang nag-choke, medyo sumikip kasi ender na eh. Syempre ito, lagi ko itong sinasabi sa mga reviews ko, ang end part is ayan sa pinakamalagang parte ng bawat round kasi yan yung yan yung tatatak sa tao eh. 'Di ba? Kung ano nga ulit yung sinabi niya, ano yung ender niya. Ganun eh. Pero kapag ikaw nakapag-end ka ng choke, nakapag-end ka ng hindi effective, madadala yun sa next round. Parang ang magiging question ng mga nakikinig dyan, makakabawi ba siya? Na mahuhugot niya ba yung baon niya? May spit niya ba ng maayos? Magcho-choke ba siya ulit? Ganun eh. Pero kapag kinlose mo yung round mo ng maayos, iba yung dating, 'di ba? Ano pa kaya yung sasabihin niya? Ano pa kaya yung mga reference na gagamitin niya? Ano pa kaya yung mga angulo na, 'di ba? Ganun yung mga thoughts no, 'di ba? Magkaiba. So, sayang yung kay TOG, nagustuhan ko na eh. Nagustuhan ko na 'yon. Tingnan mo yung kay Husky, yung ender niya. Yung TOG, the only gonggong. Maganda, 'di ba? Ang ganda nung ender. Kaya ngayon sa round 2, aabangan siya. Sa round 2 ni TOG for sure, may mga thoughts diyan na okay lang ba sa TOG? Nahugot niya ba? Naalala niya ba? May spit niya ba na maayos? Ganun eh, 'di ba? So sana naintindihan niyo 'yon, munting explanation ko. Pero dito sa unang round, ang hirap, pero dapat kay TOG na 'to eh. 'Di ba? Nagustuhan ko yung mga references at punto niya eh. Nagustuhan ko 'yon. Malaking epekto yung pagkawala niya sa dulo. Kaya feeling ko humatak yun. Tatabla ko sa 8 puntos yun. Dapat 9:8 na to guys eh, in favor of TOG. Nagustuhan ko talaga real shit yung performance niya, pero yung ender, yung choke niya sa dulo, ang laking impact nun. Humatak yun eh. Sobrang humatak yun. So yun lang. Bibigay ko kay itatabla ko yun sa 8 puntos. Round 2. Okay na? Tapos ka na? Yes, sir. Maghugas ka na ng puwet. Everything you said is just a piece of shit. Go. Pinanuod ko mga laban mo. Grabe, nakakatamad. In-skip ko na agad pagkatapos pa lang ng ads. Go, Ka gumaliktad. ba talaga? Baka ginugoyo lang tayo nito. Parang malamig yung boses kasi yung ngipin nagyayelo. Pag may kausap to na bebe, yung cellphone naka-tripod para steady. Sabay connect sa Bluetooth speaker yung tugtugan niya, ka-ready. Kumusta ka, aking mahal?
Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos. Gago. Ano to eh, isa pa ganun ang puta. Intindihin. Gago. Nakakaraos. Paganto eh, isa pa ganun ang puta. May ex to sa Cavite. Grabe maglabas ng cleavage. Mukha namang ex-convict sa Salome Salvage. Gago. Salome Yung iba, mabulaklak yung dila. Iba yung kanya boss. Amoy singit ng ngipin na ginambala ng dental floss. Yung buhay niya ups and down. Makabayad lang sa lending. Mahirap sa abroad pero kahit paano may happy ending. Pinag-aaral ka kasi panay kating sa Vista Mall. Nakapag-abroad nga, kaso nga lang taga-Jacol sa Ispacol. Ang ina na ito, taga-Jacol sa Ispacol. Oh, matipid to sa pera. Ganon siya mga tol. Makaraos lang sa isang araw, nagpiprito ng tubol. Nilalagay niyo pa sa rep para iwas pagkapalis. Nilalagyan ng onion leeks para may extra garnish. Pero seryoso, Gago. magaling naman yung bata. Gago. Yung mga ganyang banatan, madaming makukulata. Tuloy-tuloy mo lang at gawin mo lang ng tama. Isa lang ang tatandaan mo, huwag ka sa akin maniniwala. Hindi ako masamang tao, pero nauubos din yung pisi. Ang daming choice para mabuhay, pero kamatayan pa yung napili. Usapang ubos ng yabang, puta maliligo to ng ihi. Matauhan o magpasalamat, magsisi o magsiyesye. Banat! Yo! Ayun, so iba, ano na, ito na yung husky na tinutukoy ko na ina-expect ko sa unang round na more on comedy, more on entertainment. Ayun, yung unang round kasi ni husky, ano eh, isa buhay ano siya eh. Tournament husky yun eh. Tapos itong round 2, ito na yung non-tournament husky na more on entertainment at comedy. At nagustuhan ko kung paano niya na-perform yung ganong obra. And dun kasi effective si husky eh, sa comedy niya eh, sa entertaining niya eh, sa dala niyang mga jokes eh. Dun siya effective. Kaya kapag nag-technical si husky, parang nakakapanibago kasi ang ina-expect nga ng tao sa kanya is komedyante, entertainment. Tapos biglang hindi mo maririnig kung saan siya nakilala. So parang ang boring eh, 'di ba? So ayun na, to be honest feeling ko kung nag-stick si husky sa estilo niya dun sa finals. Finals na lang. Finals na lang ng Husky vs Invictus. Kung nag-stick si husky sa clowning, tangina malaki yung chance niya dun eh. Ika-clown mo si Invictus. Men, ako nagsabi sa iyo. Ako isa ako sa rooting for husky ako that year. Sabi ko sana husky yung manalo. Pero ayun, nagulat ako unang round pa lang ng tournament. Sabi ko puta, hindi si husky to technical, tas biglang pagdating kay Sak Maestro naging technical ulit. Sabi ko ay puta, ibang husky to. 'Di ba? Yun, nagtuloy-tuloy. Pero sayang, sana siya nag-stick si husky sa sa estilo niya na komedyante. So ayun, going back, round 1, ganun nga yung napanood kong husky. Pero pagdating sa round 2, ito na yung hinahanap kong husky, yung kung saan siya nakilala, yung more on entertainment, jokes, references na naglalan pa rin sa jokes. So effective, sobrang effective ng round 2 ni husky, and para sa akin much better round 2 compare sa unang round. Okay, so TOG, let's see. TOG! Game? Husky! Tunog banyaga ang puta. Dapat Aspi na lang para proudly. Okay. O gusto mo talaga tunog import, pwede rin naman. Proudly. Aso ang puta. Pakitaan mo naman kami ng tricks dyan. Huwag mo naman ipagdamot. Pakita mo paano lumaglag yung mga pulgas nang hindi nagkakamot. Yo, ang hindi nagkakamot. Pakitaan mo naman yung pulgas dyan. Hindi nagkakamot.
Sayang. Pakita mo naman ang tricks dyan ng ngiti. Ay na nag-choke. Pero makalaban si Husky, isang karangalan. Kaya salamat, madam, at sa lahat ng Pinoy bully. May talentong pang-American Idol, kaso yung mukha, pang-American bully. Aminadong rookie. Pero di kita hinigitan pa kita, hindi lang basta pumantay to. Yung mga linya parang galamay ni Wemby. Alam mong sasabay to, pero kung sasabayan kita sa pagpapatawa, tanga ka ba? Dadaling kita sa lalim ko hanggat hindi ka na makahinga. Sige nga, isipin mo, kung tayo ng dalawa, mananalo ka ba? Lalo't kung yung mga bara ko'y para sa'yo lang, ikaw kailangan mo pa sila. Oo, generic. Pero guess ko naman, kailangan magpatawa kapag pangit. Kaso, yung mga linya mo'y nakakonekta lagi sa kanila, ginagawa ka nilang puppet. Kami magkalapit. Pero parin kayo kung paano aking ikumpara ako'y mga ngaso. Sa gubat na to, kay usang-kusang sumuko, pinugutan ko ng ulo, inulang pa, kulang pa ba? Ito'y harap-harapang pagsaksak. Hanggang pag uwi mo mararamdaman yung sakit, parang unang bakuna. Parang nasagasaan ka ni Johnson na may sakay na 10 akuma. Kulang pa ba? Gurang ka na. Di mo na to kaya ako. Kaya ko pa mag-multi, maghapon. Kahit man lalaro ng marathon, mahahapo, kakahabol. Magyayabang. Akala nila sila lang marunong mag-rap porkit sila lang yung natutukan ng lente. Malas mo, nakatapat mo'y bayolente. Ang sarap mong sasakin ng bayoneta hanggang dumagis yung dugong kulay violet at berde. Abo! Puta, basic lang sa akin mapatupito. Ako yung dating empleyado ng Uniqlo. Kaya kada labas, di lang kalidad, panigurado, pulido. At shoutout nga pala, Uniqlo Philippines, SM Sukat, SMBF. Tandaan nyo yung mukhang yan. Nagpapanggap na code 6 pero mas madalas code 11 yan. Tandaan nyo. Rebat mo yun. Time. Rebat ko yun. Okay. Masyadong matagal yung choke niya at yung mga verses na inispit niya hindi na enough para matapal or matapalan yung choke na nangyari dun sa first half. 'Di ba? 'Yun, automatic Husky na 'yon. 9-6 8-8 sa round 1, 9-6 sa round 2. So that's 17-14. Okay? Round 3. Di ako pupunta ron. Puta, nag-reference pa ng Akuma. Ang lupit niya. Pang, na-blackout yung linya. Nice. Nice. Lalo to. So sa mga di aware, no, yung Akuma blackout sa nakaabot man. Alam nyo yun, di ba? For sure alam nyo yun yung Akuma blackout na reference na ginamit ni Husky. Sa mga hindi naman nakaabot sa sa arcade or kung saan nyo man naabutan si Akuma, Marvel vs Capcom, basta yung mga sa Street Fighter, I don't know kung saan nyo naabutan, basta ako naabutan ko siya doon sa Street Fighter tsaka sa Marvel vs Capcom na palalabasin mo si Akuma, di ba? So ayun, yung super niya yun yung pinaka-super niya, yung blackout na tangina, ubos talaga yung buhay ng mo dun, character mo dun pag tumama yung blackout na yun. Yun. Linya. Pang, na-blackout yung linya. Lalo to. Laglag yung yung pulgas nang hindi nagkakaroon, gago ba siya? Hindi lang basta pulgas, pati gutong lupa pa. Yung maghanda sa labang to, para sa akin, hindi pressure. Matalo ako, okay lang, nakapagbigay pa nga ng pleasure. Kung iisipin natin, na kanino ba yung exposure? Nandito ako para sa alaala na pwedeng mai-treasure. Masaya ako sa nangyayari. Masaya talaga ako. Masaya ako sa nangyayari. At sa lahat ng... putang ina, oh. Talaga ako eh. Masaya ako sa nangyayari. At sa bawat kaganapan, yung mga tunay na sumusuporta, personal mapapasalamatan. Hindi na para makipagtagisan
o kung ano pang ingawa. Titigan pa lang mukha mo, ang dami ng verse na magagawa. Butas-butas oh! Parang tinusukan ng hotdog na may malos. Pag tinutukan ng liwanag, ang daming mga shadows. Kaya na, siguro nang pinagbubuntis ka ng nanay mo, nagtitipid siya pre. Gato itsura kapag ka sa Skyflex pinaglihi. Ito yung ilong! Pinatangos na lang ng kalyo. Kamukha mo yung bato na may pakpak sa Super Mario. Kaya na, husky agad? Grabe, masyado kang Bato na may pakpak sa Super Mario? Ulit. Kamukha mo yung bato na may pakpak sa Super Mario. Anong bato na may pakpak sa Super Mario? Di ba pagong yun? Hindi ko matandaan kung hindi ko ma-recall kung ano yung bato na may pakpak. Saan ano yun? Saang reference yun? Sa video game ba o sa movie? 'Di ba? Depende. Kung sa movie, hindi ko talaga alam yun kasi hindi ko pa napapanood. Pero kung sa video game, sa pagkakalam ko, adik ako dun eh. Adik ako sa Super Mario na sa video game eh. Hindi ko wala namang bato dun na may pakpak ah. Ewan? Husky agad? Grabe, masyado kang demanding. Malayo agwat nating dalawa, parang long tan to simending. Kahit mag-rap ka pa ng masuling, kahit mag-rap ka pa ng masuling, tawyuan yung balahibo pag ako na. Para marating mo yung ganong estado, kailangan mag-train ka pa. Putang na, kailangan mag-train ka pa. Ganto yung mga itsura na hindi dapat pinapapasok sa bahay talaga. Malingat ka lang ng konti, naroromansa na ng lola. Gago ang putang. Proud na proud, taga Cavite. Kung saan maraming nakilala. Influencer, battle MC, iba't ibang persona. Sana, yung karangalang meron doon, hindi ikaw yung nagdala. Tamang flex ka lang ng bagay na pinaghirapan ng iba. Kinausap ako ni Chad Parak. Sabi nila yung laban meron judging. Para kahit paano yung mga MC niya magkaroon naman ng ranking. Yung value at yung halaga, gagawin nating exciting. Yung pamilya mo, bangkay mo yung laman pag nag-unboxing. Pero, puta, grabe talaga. Ito naman, nag-choke din ako. Puta. Pero ito, alam mo, mga pinagagawa mo sa buhay, huwag ka na mabuhay. Wala kasing kabuhay-buhay. Puta, kung ganyan lang gagawin mo dito, wala kang pwedeng mapatunay. Yung bulaklak na yan, iuwi mo. Mag-propose ka sa nanay mo. Tangina mo. That's race. O kaya ipalo ko na lang sa'yo yung base. Putang ina na ito. Grabe ka. Hindi ko talaga maalala. First time in Taiwan may naglabas ng papel. Alagago. Huwag na, ikay magtigil. Kaya kasi na ito, Tog! Tanga na, ang pangit ng pangalan mo, pre. Tog! Mukhang ka, pre. Puta. Pero sige, pagbibigyan ko na to kasi talaga namang hindi ka pogi. Feeling mo si Alden ka. Napasipol. Putang ina, butas-butas yung mukha, ang daming dimple. Okay na. Meron ka pa? Tanga nang yan. May round 3 ka pa, alam ko eh. Mag-rap ka pa? Huwag ka na. Bang, nag-choke din si Husky. Okay, yung round 1, tinabla natin, diba? Kasi nag-choke si, doon. Sa kanya na sana yun eh. Kay TOG na sana kaso nag-choke. So, ang laking impact nun. Tapos, ang linis pa ng performance ni Husky that time. So, tinabla ko siya.
Supposedly kay TOG na yun, pero yung choke na yun, ang laking laking dagok nun para sa round 1. Round 2 binigay ko kay Husky ng malinaw kasi nag-choke na si TOG dito. Round 3 naman, dito naman si Husky naman yung nag-choke, and tignan natin kung enough ba yung magiging performance ni TOG dito para makuha niya yung round 3. So game. Yo! Sino nakanood ng Husky versus Hernan? Kayong kabit? Dami, tuwa-tuwa. Dami dito niyan sa Taiwan. Kaya pala kahit Baduin yung pinagtatawanan. Tangina naman. Tingnan nyo nga mukha niyan. Pwedeng gawing logo ng page ng mga pasyalan sa Taiwan. Alam niyo yan. Ilang views nun? 42 million views? Puta. Hindi naman sa tunog bitter, pero kung kalahati no, nahikayat mo mangagaw ng mister, 23 mahigit yung milyong pamilya yung nasira mo, puta, tinalo mo pa si Hitler. Alam mo yung karma. Sipin nyo yung anak niya babae. Pag lumaki, maging kamukhang-kamukha, wag naman sana. Hindi, maging kamukhang-kamukha niya, wag naman sana. O, hindi, yung anak mo babae, pag nagdalaga, magkaroon ng, syempre, ayaw niya naman ng pamilyang masalimuot. Tapos darating yung kabit. Tapos kamukha mo. Ang tawag doon, bangungot. Pero ang ganda mo sa laban nyo ni Shernan, ha? Tangin na Shopee, anong nangyari sa dumating na order? Patunay lang na hindi lahat ng kabit maganda, yung iba construction worker. Oo, trabaho niya yon. Pero hindi sa'yo bagay. Isipin nyo, bumubuo sila ng bahay, pero yung totoong pakay, sinisira niyo yung haligi ng tahanan, kinukuha niyo yung tatay. Hindi lahat sa'yo bagay, para kang nakabarong na bumbero, parang sabongerong nakabumero. Hindi ka na nababagay sa panahong moderno. Kung gusto mong makasabay, subo mo to bis, tapos lunukin mo yung meyo. Ako lang ba nababadoyan sa mukha niya, hindi naman pang rapper? Tingnan nyo, kung ganyan mukha ni Hep Abby, isipin nyo lang, walang rhyme. Tingnan nyo nga, oh, ginaya pa si Flowgy, di ba? Puta, hindi bagay kahit anong galing ng lyrics o kulot ng tinig, hindi katakitang kilig. Puta, tama na nga yung gimmick. Hoy Jerry, hindi na po sa itong kakulitan mo po manato, kaya kung usapang pluma, maupo ka na po. Wala ka nang kawala ngayon, nakasagupa ako, dalawa lang pagpipilian mo, kundi lupa, abo. Ano? Kundi lupa, abo, ano? Hindi niya matanggap siya, naangatan ng medyo magkaiba yung utak ng sisig sa dinakdakan. May utak ba yan? Medyo, ganito sila mag-rap, pinapaliwanag. Sisig sa dinakdakan, may utak. Mayo, gets nyo, pinapakulay ko yung mga bara na parang Lego, hindi niya mabasa yung nasa utak ko, parang Pinoy, henyo, preno. Kasi hindi na yung kaya ng utak niya na boplak. Hoy aso, klase kitang pinatay, sinunod kita kay Morlock. Hoy, hoy. Buloy. Hoy, hoy. Husky, maalala mo talaga, ngayong araw naman ni Dedo, aso mong si Morlock. At last, Chad. Alam mo naman yung isang buwan masyadong mahaba sa akin. Kaya yung kung sino manalo sa dalawang bataan mo sa isang linggo, ilaban mo na sa akin. Para malaman natin kung sino ba dito talagang champion at magaling. At pagpasensya mo na, hindi na kita pagbibigyan sa pagpapaubaya mong hiling. Yun lang. Dahil, salamat. Maraming salamat. Sino ang para sa akin panalo? Wait lang, nag-iisip pa. Sige. Gusto ko lang bigyan ko kayo ng clarification lang muna. Sa round 1, isang malinis na performance para kay Husky, but more on technicals. 'Di ba? So, ayun na 'yon. Round 1 ni TOG, malakas. Ang ganda ng approach, ang ganda ng umpisa, ang ganda ng delivery. Sabi ko, may pagka-Romano yung delivery niya. And supposedly sa kanya na yun. Nakapag-decide na ako totally. Nakapag-decide na ako na okay, kay TOG yung round 1. But unfortunately, nadapa si TOG sa bandang dulo. Kaya ang laking hatak nun. Sobrang unfair para sa akin kung ibibigay ko pa rin kay TOG yun since malinis yung performance ni Husky. At 'di ba? Sabihin natin nakapagpondo
si TOG ng mga effective lines para kay Husky. Sabihin natin, sige, ganun nga yung nangyari. But, ang laking dagok nung dulo Kasi hindi naman siya nag-choke ng mabilis Nag-choke siya, ang tagal ng choke niya. And, di ba? Ang laking hatak nun. Kaya, supposedly sa kanya yon, but, for that choke, binaba ko. So, tinabla ko yon. Malinaw sa akin, tabla yon para sa judgment ko, tabla yon dahil nga sa butas or sa lapses ng unang ikot ni TOG. Sa round 2, eto, no judgment talaga ang nangyari. Binigay ko kay Husky yon kasi blackout totally si TOG doon. 'Di ba? Nag-blackout siya doon, wala siyang na-spit halos. Meron man siyang nahugot but hindi na enough para patapalan yung tapalan yung butas o yung choke na nangyari. So, unang ikot tabla, pangalawang ikot Husky. Pagdating sa round 3, eto na, nagkaroon ng pagsikip ulit ng judgment kasi nag-choke si Husky. 'Di ba? Nag-choke siya. May mga terms siya na may choke siya, may freestyle siya. Ang maganda lang sa ginawa ni Husky, kahit na freestyle, pasok pa rin, kumukonekta pa rin. Kay TOG, nakita natin, hindi siya totally nag-choke pero may mga stutter. Tapos, yung mga references naman, may mga 50-50, may mga effective, may mga okay, may mga hindi. So, ganun Ganun siya lumaro sa paningin ko o sa pandinig ko. Kung papipiliin ako kung sinong panalo, I'll go with Husky dito. Unang-una, sa round 3 sa round 3 na lang tayo mag-base. Unang-una, si Husky, before siya mag-choke sa round 3, effective na yung mga binitawan niya. At mix yun. Technical jokes, mix yun. So, effective yun. Then, nagkaroon ng choke, pero nakapagpasok siya ng mga adlibs or freestyle at pumapalo pa rin yun, sumusuntok pa rin yun. Kaya, hindi siya totally nawala. 'Di ba? Although, sinabi niya na nakalimutan niya, di daw niya maalala, pero still, pinipilit niyang mahugot, nag-freestyle siya, hindi niya hinahayaan na mablanko. 'Di ba? So isa 'yun sa mga nakita ko. Kay TOG, walang choke, no? Walang choke. Stutters meron, stumbles meron, and then yung pinaka-content doon din nagkatalo kasi yung kung i-cancel out natin yung stutters tsaka yung chokes ni Husky at matitira yung yung pinaka-content, masasabi mo na mas mabigat yung mga sulat ni Husky compare kay TOG. Gets? So, ayun lang. Wala na akong ibang additional explanation para dun sa battle na yun. Round 1 tabla, 2 and 3 ibibigay ko yun kay Husky. So, final score is 8, 9, and 8. 16, 25 points for Husky. Kay TOG naman, 8, 6, and 7. 8, 6, and 7. Ganun ko siya bibigyan ng final score. So, 8, 6, and 7. Tama ba ako? 8, 6, 7, 14, 21. 21 to 8, 9, 8, 16, 25. So, 25 to 21 in favor of Husky sa rounds 2 and 3. Okay? Di ko alam kung judge tong battle na to. Thank you, malaki talaga respeto ko. Job, Baldini. Pasig laban to ng Andos, palakpakan para sa battle na yon. Pinoy Boulevard MC Production, ang bota ng Horado, 4-1. 4-1. Makingay, para kay Husky. May judge nga yung battle. So, Husky. Tinlog talaga yun. Hindi ako yung bumoto kay Tog. Nag-choke si Husky, so bilang isang professional at isang mandirigma, dapat di niya ginagawa yun. Dapat nag-prepare siya. Maganda naman yung mga bars ni Husky. Okay ako, pero mas trip ko si Togs. So, dapat kasi nung laban namin ni Husky, panalo ako nun eh. So, binabawian ko na siya.
Oo. Ang lakas ni Teo J round 1, round 2. Ang lakas talaga yung sa pack. So, pero yung boto ko Husky. Go. Yo, MC Dulce. Ang boto ko kay Husky. Round 1 kay nakuha ni Husky. Mahalos kadigay na lang. Round 2, kita-kita yung differensya. Husky pa rin. Round 3, nakabawi si TOG. Pero props dun sa freestyle ni Husky. So, Husky. Yo, rounds 1, 2, 3, nakuha ni Husky pero panalo si TOG doon. Tsaka, ang bigat ng bigat ng kwentas ni Husky. No, solid, nakuha, 1, 2, seryoso, 1, 2, nakuha ni Husky, 3 yung kaya TOG. Ang lakas ng alam mo, artist talaga, may pasok siya sa metro. Ati ka, joke lang, yun, seryoso. Sayang, nawala siya sa 1, 2. Ayan. Talo sana si Husky doon. Yo, binabati ko lang lahat ng taga-barangay Dangamay 2. Nana. Salamat kay Husky. Okay, so that's it. Hindi ko napapabain pa. Di ko alam kung seryoso sila sa judgment nila, pero ayun, ito ata yung pinakauna na hindi promo dito sa Pasiklaban. Di ba? Yun lang. At after naman na ito, Mandable versus Eccentric naman. Kita-kits naman tayo doon, mga kumag. Peace out.